Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe nyo. Wala nga pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ngayon po, medyo ulan-ulan, maraming bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Na kung saan ay parang pinapangarap natin na sana wala nang dumaang bagyo dito sa Pilipinas. Subalit ang katotohanan, imposible pong mangyari yan dahil nga daanan tayo, Daanan tayo ng bagyo. Kumbaga sa kalsada o sa highway, toll gate po, Toll gate tayo para toll gate tayo kaya talagang kailangan dumaan, Dumaan ng bagyo. So, it's either yung bagyo ay papasok pa lang o sa kalagitnaan ka ng bagyo o palabas na ang bagyo. Parang sa buhay po natin ganun, di ba? Minsan may paparating po na malaking problema. Di ba? Sa ating buhay na kung saan ay pinanghihinahan tayo ng loob. O kaya naman nasa gitna ka mismo ng iyong problema. Bagsak ang negosyo mo, wala ka ng pera, mawawalan ka ng trabaho, wala kang pambayad ng mga bills, di ba? O kaya patapos ka na, nalagpasan mo na yung mga yon at nakayanan mo na yung mga bagyo sa buhay mo. Di ba? So kagaya po ng ating Panginoong Yesus nung nasa dagat sila, Even yung ang kanyang mga apostol ay naranasan din ang bagyo sa kanilang buhay, Kung maalala niyo po yung kwento dun sa Galilea, na kung saan ay pumalaot sila at tapos nung nasa laot na sila, biglang humihip ang malakas na hangin, malakas na ulan, talagang binagyo sila. Natataranta ang lahat, sila Pedro, sila Juan, lahat ng mga apostol. Di ba? Kinakabahan na sila, baka lulubog na sila. Subalit ang ating Panginoong Yesus, sa ganung eksena, nakita nila, nandun siya sa dulo, nakahiga, napakasarap ang tulog niya. Di ba? So, yung mga apostol, parang medyo nainis pa, Dahil abang natataranta sila ay sarap sa tulog ang ating Panginoong Yesus. Kaya ginising siya, Ginising siya ng kanyang mga apostol, Sabi ng mga apostol, Guro, binabagyo na po tayo. Halos lulubog na po ang ating bangka. Ano ba naman yan? Bakit ang sarap ng tulog mo? Wala ka bang pakialam sa amin? Diba ganun po? Minsan nga sa buhay po natin, pag nandyan na yung unos ng bagyo, sinisisi po natin ang Diyos. Kasi pinabayaan ako, kasi ganito. Pero totoo niyan, tayo rin naman po ang may kasalanan yan. Diba? Halimbawa sa financial po, nung marami kang pera, sagana ka sa pera, waldas dito, waldas doon, pinasusugal mo pa online, kung saan nauuso ngayon, at sa mga maraming bagay na hindi naman importante, o hindi ka pa kinabangan, kumbaga talagang waldas lang at tapon lang yung pera. Kaya ngayon gipit na gipit ka na, nababaon ka na nga sa utang, sinisisi mo na si Lord. Di ba? So, kumbaga, ano mang gawin po natin, may bagyo talaga sa ating buhay. Kaya nung ginising na ng ating Panginoong Yesus ang mga apostol at bumangon na ang ating Panginoong Yesus. Pagkabangon ng ating Panginoong Yesus, ano ginawa niya? Pinatigil niya ang hangin. Pinatigil niya ang bagyo. Pinatigil niya ang alon. So, ibig sabihin, para siyang ilaw na pinatay lang basta-basta at biglang nawala yung liwanag o pumanatag na yung lahat ng iyon. Di ba? Kaya sabi po sa Marcos chapter 4, verse 40, pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong
pananampalataya. Yan po na napakalinaw, no? Imagine mo itong eksenang ito, nangyari to almost 3 years na po silang magkakasama. Yung mga apostol, no? Nasaksiyan na yung mga milagro, yung mga healing ni Jesus Christ, lahat po. Subalit nang dumating yung bagyo sa kanilang buhay, no? O sa gitna ng kanilang paglalakbay sa dagat, tinanong talaga sila ng Panginoong Yesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Yan din po ang tanong sa akin, tanong sa inyo, tanong sa ating lahat. Nasaan ba ang ating pananampalataya kapag ka dumaranas tayo ng matinding problema? So ito po pinag-uusapan natin, kailangan malalim po ang ating pananampalataya para pag may nakasagupa tayo o kinakaharap tayong mabigat na problema, magiging matatag po tayo, no? Na alam natin gaano bang kalakas yun, parang bagyo, gaano bang kalakas yung parang alon, parang ulan. Alam nating mas malakas ang ating Panginoon. So napaka-importante po ng ating relasyon sa Diyos para lagi tayong matatag, no? Hindi tayo takot. Kumbaga, pag malalim po ang pundasyon ng ating pananampalataya, mababaw po ang ating takot sa buhay. Kabaligtaran, no? Pag mataas ang ating takot o malalim ang ating takot sa buhay, mababaw naman ang ating pananampalataya. Di ba? Kaya ang ating Panginoong Yesus, no? Kaya lahat yan na pataubin ang lahat ng bagyo sa ating buhay. Kahit sa kanyang salita lamang ay tiyak yun ay titigil. Kaya po ang ating lagay sa ating puso't isipan na ang ating Panginoong Yesus ang sagot sa ating lahat ng mga problema. Huwag po natin siyang sisihin. Kailangan lang po ng malalim na pundasyon sa pananampalataya para kahit na anong bagyo, unos, no, na mabigat na problema dumating sa ating buhay na hindi may iwasan, ay meron tayong panlaban at meron tayong kinakapitan. Wala nang iba ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa mga kapatid po natin ngayon na dumaranas ng matinding pagsubok sa kalusugan, pinansyal at relasyon, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin. Panginoong Yesus, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog. Lalo na po, yung may mga iniindang karamdaman, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na kung malalim ang aming pananampalataya at kung iyong loloobin, ay sila'y gagaling. At ganun din po sa pamilya o sa relasyon na nagigiba o nayayanig sa mga alon ng pagsubok o bagyo ng pagsubok sa kanilang buhay. Hipuin niyo po ang kanilang puso, ang kanilang pananampalataya na maging matatag. Isipin nila na nandiyan ka para tulungan silang labanan yung mga mabibigat na problema. At ganoon din po sa mga pamilyang dumaranas din ng pinansyal, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ang ultimong pambili lang ng 1 kilo ng bigas, pinoproblema pa. Marami pong dumaraan sa mga ganung pagsubok. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay para ma-provide, no? Kami pong lahat ng aming mga pamilya. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng pong may kapal. God bless po.